Sa haba ng karera ni Manny Pacquiao, napakarami na niyang nakalaban, mula sa mga alamat hanggang sa mga bagitong gustong umangat sa pangalan niya. Pero sa dami ng tumalo at natalo niya, may isang tao lang ang nakagawa ng hindi kayang gawin ng iba. Si Juan Manuel Marquez. Isang laban na hanggang ngayon, pinag-uusapan pa rin ng buong mundo. Hindi dahil sa kontrobersiya lang, kundi dahil sa isang suntok na nagpatahimik sa buong arena. Pero alam mo bang bago dumating ang knockout na yun, 4 na laban muna ang pinagdaanan nila. Puno ng dugo, taktika at matinding respeto. Taong 2004, unang beses nagharap sina Manny Pacquiao at Juan Manuel Marquez. Sa unang round pa lang, 3 beses pinabagsak ni Pacquiao si Marquez. Akala ng lahat tapos na, pero hindi sumuko ang Mexicano at doon nagsimula ang alamat ng kanilang rivalry. Sa buong laban, lumaban si Marquez ng matindi, teknikal, kalmado at may matinding counter-punching skills. Para sa marami, nanalo si Pacquiao. Pero para sa mga purist ng boxing, nakita nila ang isang bagay na kakaiba, isang boksingerong kayang sabayan ang bilis at lakas ni Pacquiao gamit ang utak at tiyaga. Taong 2008, sa wakas nagkaharap silang muli. Si Pacquiao mas mabilis, mas pulido. Si Marquez mas matyaga at mas mautak. Sa laban na ito, isang knockdown lang ang tumulong kay Pacquiao at dahil doon, siya ang nanalo via split decision. Pero sa totoo lang, hati ang mundo. Ang mga taga-suporta ni Marquez, sigaw ng sigaw na nanalo sila. Para naman sa Team Pacquiao, sapat na ang knockdown para sa panalo. Dito lalong uminit ang tensyon, hindi lang sa ring, kundi sa pagitan ng mga fans. Pagdating ng taong 2011, pagkatapos ng ilang taon, muling nagsalpukan ang dalawang alamat. Si Pacquiao nasa rurok ng kanyang karera, multiple division world champion, kilala sa buong mundo. Pero si Marquez ay gutom pa rin sa isang bagay o itinuturing na hustisya. Sa buong laban, parang si Marquez ang may control. Ang mga counter niya, eksakto. Ang mga galaw niya, hinog na hinog. Pero sa dulo ng 12 rounds, unanimous decision, pabor kay Pacquiao. Galit ang mga Mexicano. Ang ilan sa mga tagahanga, binato ng tubig at bote ang ring. Para kay Marquez, ito ang pinakamapait na pagkatalo dahil sa tingin niya, siya na dapat ang nagwagi. Pero may sinabi siya pagkatapos ng laban na nagbago ng lahat. Hindi niya raw gusto ang puntos. Gusto niya ay knockout. December 8, 2012 sa Las Vegas, ang buong mundo ay nakaabang. Round after round, bakbakan. Si Pacquiao agresibo, si Marquez matalino at mahinahon. Sa ikatlong round, unang beses na pabagsak ni Marquez si Pacquiao, pero bumawi si Manny. Sa ikalimang round, bumagsak din si Marquez. Parehong sugatan, parehong gustong manalo. Hanggang sa dumating ang round 6, sa huling segundo, habang si Manny ay sumusugod, isang malinis na right hand counter mula kay Marquez. Bagsak si Pacquiao. Walang galaw. Tahimik ang buong MGM Grand. Si Marquez tumalon sa tuwa, habang ang buong mundo hindi makapaniwala. Sa unang pagkakataon, natutulog si Pacquiao sa arena. At yun ang eksaktong bagay ni Juan Manuel Marquez na siya lang ang nakagawa. Matapos ang laban, walang yabang si Marquez. Sinabi niya, "I train hard for this. Manny is a great champion. But tonight, it was my time." Samantalang si Pacquiao, tinanggap ng buong puso ang pagkatalo. Ganun talaga ang boxing. Minsan ikaw, minsan siya. Dito mas lalo siyang minahal ng mga tao dahil sa sportsmanship at kababaang loob. Samantalang si Marquez ay itinaas ng Mexico bilang bayani. Hindi lang siya ang tanging tumalo kay Pacquiao ng ganon, kundi siya lang ang nakagawang patulukin si Pacquiao sa prime niya. Hanggang ngayon, mahigit isang dekada na ang lumipas, pero hindi pa rin nalilimutan ang one perfect punch. Ang suntok na nagbigay daan para kilalanin si Marquez bilang isa sa pinakamahusay na counter-puncher sa kasaysayan. At sa bawat pagbalik tanaw ng fans, laging maririnig ang parehong linya. Walang ibang nakagawa niyan kay Manny kundi si Marquez lang. Dalawang alamat, dalawang kultura, isang laban na tatatak sa kasaysayan ng boxing magpakailanman.